Hi guys, it's me Peng and we're here at Mall of Asia. Dito guys, sinusundo yung mga taong nawawala, yung mga taong gala. Solo joiners tayo ngayon dahil pupunta tayo sa isa sa mga travel list natin which is ang Buscalan. 9 PM ang call time dito sa may seaside. Buong biyahe natulog lang ako, pagising ko katabi ko na ang bangin. And share ko lang guys, ang biyahe na to ay umaabot ng 24 hours kaya kung kayo'y mahihiluhin, magbao na kayo ng Bonamin. Sigsag ang mga dinadaanan kaya naman nakakahilo. Sobrang ma-appreciate mo ang view kung katabi mo ang bintana. So yun yung tip ko sa inyo, tumabi kayo sa bintana para ma-appreciate nyo yung view at para makapag-video kayo ng maayos. Pero syempre, hindi lahat nakukuha ng camera at yun yung hindi makukuha ng kahit sino man. So, nandito tayo ngayon sa Station 1 kung saan kailangan natin mag-log-in. Lahat daw ng tourist dito is kailangan mag-log-in at mag-present ng isang one valid ID. Kaya kung may bala kayong pumunta, kailangan may one valid ID kayo. So, after 24 hours, nandito na rin tayo sa village ng Buscalan. Nauna nang bumaba sa ating Maricar, isa sa aming mga coordinator. Dito, nag-offer siya kung gusto daw ba naming ipadala sa tramline or mas kilala nating zipline. Tramline ang tawag nila dito. 50 pesos para daw sa mga gamit at nag-offer din sila kung gusto daw namin sumakay na worth 200 pesos per head. Pero sa mga panahon sinabi niya yun, feeling ko yung worth 200 pesos ko makikita ko na din si Lord. Joke lang po. Dahil wala pa ni isa sa amin ang buo ang loob na sumakay, kaya naman we decide na gamit na lang ipadala para hindi kami mahirapan kapag bababa. So nagbayad na lang kami ng 50 pesos para sa mga bag. Time check, 12 PM at nandito nga, nagsistart na kaming bumaba papunta sa village ni Apo Wangod. Dahil sa sobrang tirik ng araw, ito ang hindi namin inaasahan. Sa kalagitnaan, nakaramdam kami ng pagod. Kaya naman nagpahinga muna kami at dito maling-maling desisyon na umupo ako. Sa pag-upo ko, nakaramdam ako ng hilo. Dahil nga solo joiners tayo, hindi ko pinahalata na may nararamdaman na ako. Pero ganun pala yun guys, na kahit kaya ng isip mo, hindi kaya ng katawan mo. So after kong mahimasmasan at mailabas lahat, nagsimula na ulit kaming bumaba at nalaman ko na hindi lang pala ako nakaramdam ng ganun. Isa rin sa mga kasama ko. Normal daw yon dahil sobrang init. Kaya napakahalagang tulong talaga na may baon tayong tubig. At dito ko lang na-realize na kapag may nararamdaman talaga kayo, sabihin nyo na agad sa nakakatanda or kung sino man ng kasama nyo. Dahil syempre, safety first. Expected na ang mahaba-habang paglalakad, pero kahit anong layo man, hindi mo talaga maiisip yung pagod dahil gusto mo lang talagang makarating at makita si Apo Wangod. At talaga namang worth it. 45 minutes lang naman yung nilakad natin at nakarating na rin tayo sa kanilang tahanan. At dito, bubungad sa'yo ang kanilang tinitinda, iba't ibang pasalubong. At dito, nakapagpahinga na nga ang lahat at nakakain na rin ng tanghalian. Kaya simulan na nating libutin ang village ng Buscalan.
At dito, ipapakita ko sa inyo kung saan kami tutuloy at magpapalipas ng gabi. Dito pala sa Buscalan, wala silang hotel. Kung baga, sarili nilang tahanan na kanilang pinaparent. Kompleto sila dito, meron silang banyo. Maliit lang pero komportable naman. At nakakatuwa guys dahil nag-expect ako na walang signal, pero nag-o-offer sila ng wifi worth 224 hours. At dito sa taas ang aming kwarto, at dito sa taas makikita mo talaga yung magandang view. Ito yung mga kutsyon. Dito kami matutulog mamaya. Ayan, tabi-tabi kami pero may sariling kutsyon at may space naman. At share ko lang guys, meron din silang kuryente. At ito na nga ang day 1 natin dito sa Buscalan. Yung mga kasama ko, pinili nilang matulog at magpahinga dahil wala pa naman talaga kaming sapat na tulog. Pero since natulog ako sa biyahe, may sapat na tulog. Kaya pinili natin tumambay dito at makita natin si Apo Wang-Ud. So kung mapapansin nyo guys, may nakatutok na kamera kay Apo Wang-Ud dahil nakasabay natin ang GMA programang Unang Hirit. Dito makikita natin na ini-interview lahat ng mga nakapila at nais magpatato kay Apo. Hindi lang kabataan, pati matatanda ang nakapila kay Apo at pati na rin mga ibang lahi. Well, I'm here visiting my family, my friends, my family from my brother from another mother. And my friends here. They live in Cabanatuan City. And the tattoos, I just hear from Apo, from my friends, and come here to get this amazing experience. Yeah. 5 PM na guys ng hapon at nandito pa din tayo dahil gusto ko talagang tumambay. At dito nasaksihan natin ang pagtatrabaho ni Apo Wang-Ud. Guys, nag-start si Apo ng 8 AM at hanggang ngayon nagtatrabaho pa din siya. Dahil sobrang tagal natin naghintay, nakita talaga natin na ihilang ang pahinga ni Apo. Ganun siya magtrabaho. At the age of 107, parang nakaramdam ako guys ng awa. Dahil sa sobrang daming nakapila at talaga namang nagbiyahe pa na napakalayo para lang makita at para makapagpatato sa kanya. At share ko lang pala guys, 3 dots lang ang pwedeng gawin ni Apo Wang-Ud. 3 tuldok, yun ang kanyang signature. At dahil hapon na nga guys, nakikita nating pagod na at inaantok si Apo. Makikita natin dito na humihina ng kanyang palo at isa ito sa nakuhanan natin na medyo nasasaktan na si ate dahil minsan lumalakas at minsan humihina ang pukpok ni Apo. Dito nagkakatuksuhan na isa lang na daw yung lalaking foreigner para daw bumalik yung sigla ni Apo Wang-Ud. Ayun, napumwesto na. Pampagising daw muna. At nakasalang na nga yung lalaking foreigner. Dito parang hindi ko nakikita si Apo Wang-Ud na inaantok at marami ring nakapansin nun. At dito kapansin-pansin na mabilis niyang natapos compare dun sa mga nauna. Bilis? Wala pa atang 20 seconds tapos niya na yung sa lalaking foreigner at nagkatuksuhan na nga. At dito sinasabihan nila si Apo na hawakan na at huwag nang magpatumpik-tumpik pa. At ito na nga, kitang-kita nyo guys ang ngiting-ngiti na si Apo Wang-Ud. Parang nabuhusan ng malamig na tubig at hindi na nga namin nakitang inaantok pa. At para sa kaalaman ng lahat, 3 dots worth 300 pesos at pagpapapicture kay Apo worth 100 pesos. Additional charge na lang para dun sa may mga request. Yung iba nagpapadress signature
or mga gamit na gustong lagyan ng signature ni Apo. Additional charge na yon depende sa mga naka-assign na nagbabantay kay Apo. Thank you very Dapat si Huli yung pagpasok. Baliktad eh. Yan sa balik. Oh, thank you. Day 2 natin dito sa Buskalan, Kalinga. At napakasarap naman talaga magkape at suminghot ng sariwang hangin. At dumating na nga ang araw na tayo naman ang magpapatattoo kay Apo. Kaya umaga pa lang, fresh na tayo dito. At share ko pala guys, dahil kasama tayo sa tour, may tinatawag na pila. Dahil weekdays ang napili namin, kokonti lang ang nakapila dito. So ang team namin ay number 16. So kapag tinawag na 16, kami na yun. So team na namin ang tatatuan ni Apo Wangud. So habang naghihintay, eto ako ngayon. Lahat ng magagandang spot, kailangan nandun tayo. Dahil malapit ng tawagin ang number namin, pumunta na kami para pumila. At dito na-excite na ako dahil malapit na tayong tatuan ni Apo. And share ko lang pala guys, itong hawak ko na ito ay bibilhin nyo worth 100 pesos lang naman. Ito ay gagamitin sa inyo ni Apo para tatuan kayo. At narito na ang pinakahihintay natin. Nag-iisang legendary na tattoo artist, Apo Wangud. Dito guys, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko. Halo-halong kaba. Hindi ko alam kung dahil ba sa kanya, dahil ba kaharap ko na siya, dahil iniisip ko na masakit ba. At dito guys, nakakatuwang makita dahil turn na natin, hindi ko nakikitang inaantok si Apo. Nagpapasalamat ako dahil sa part na to, alam ko na magagawa niya na maganda ang tattoo or 3 dots na inaasam ko. At gusto ko lang sabihin sa inyo guys na hindi ko ma-explain at hindi ko ma-i-explain sa inyo kung bakit ba gustong-gusto namin to, na ang tattoo ay isang uri ng arts na hindi nyo mauunawaan ang ibig sabihin kung hindi nyo nakikita ang ibig sabihin nito. Ito lang guys ang pinunta ko dito, ang tatlong tuldok 3-dot signature ni Apo Wangud. Samantalang yung iba sa aking mga kasama ay nagpatato sa isa sa mga apo ni Apo Wangud. Isang karangalan na magkaroon ng tattoo sa kinikilala sa buong mundo at sarili nating kalahi. Pagkatapos matatuan ng lahat ng grupo, nakuha na namin ang gusto namin kaya nag-decide na kaming umuwi. So habang nasa daan, nag-iisip na kami dahil sa sobrang init, 12 PM din ang pag-uwi. Nag-o-overthink na kami kung mararanasan pa rin ba namin yung naranasan namin nung pumunta kami. Kaya nag-decide kaming hanapin ang tramline at itry ito. Lalabanan namin ng kaba kesa sa pagod. At dito, meron din kaming nadaanan na isa sa pinakamatanda sa kanilang pamayanan. Hindi ko alam ang kanyang pangalan pero nakikita ko siya sa TV. At dito naabutan ko pa nga na kinukuhanan siya ng camera ng unang hirit. At nandito na nga kami sa tramline. Madaming nakapila pero may naririnig ako na hindi na daw nagpapasakay dahil sa sobrang init ng wire. Pero trinay pa rin namin kausapin. Pero sa kasamaang palad, hindi na sila nagpapasakay ng tao at yun ang pinakamalungkot na nangyari. Kung kailan nilabanan mo na yung kaba mo, hindi pa rin pala sapat.
Kaya naman hindi namin naranasan na sumakay sa tramline. Gusto man namin pilitin pero syempre doon pa rin tayo sa safe. So ganun nga ang nangyari, hindi na pwede sumakay ang tao pero inallowed naman nila na pwede daw ang gamit ipadala. So gamit na lang uli ang pinadala namin para hindi kami mahirapan kapag bumaba ulit kami. So another 50 pesos para sa mga gamit. At nagsimula na nga kaming maglakad para makauwi na. Time check, 12 PM. Masasabi ko lang sa sarili ko, good luck sa'yo. Paalam, Buskalan, maraming salamat sa experience na binigay mo sa amin. Gusto ko din palang magpasalamat dito sa team na to, Kuya Jovic and Ate Car, thank you so much at sa lahat ng coordinator. And we're here guys at Banawe Rice Terraces. Let's enjoy the view. Pagkatapos ng lahat-lahat na nangyari, isa lang masasabi ko, deserve ko to! Thank you guys for watching hanggang sa susunod na biyahe.